Isang mapagpalang araw pong muli sa ating lahat. So, pagpasensyahan niyo na kung wala na naman akong boses ngayon kasi recently inuubo na naman ako. So, going back, today is August 1 and today is Thursday, so church day namin. So, since today is Thursday, this is our fourth installment of our current series, which is Intimacy with God. So, in connection to ang topic pala natin for today is be sensitive to the Spirit of God. So, in connection to our topic for today, ang Bible verse na ating tatalakayin ay ang 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 12. So, in New International Version, These are the things God has revealed to us by His Spirit. The Spirit searches all things, even the deep things of God. For who knows a person's thoughts except their own spirit within them? In the same way, no one knows the thoughts of God except the Spirit of God. What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God, so that we may understand what God has freely given to us. So, in Filipino translation naman, or in Magandang Balita Biblia version, ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang mga pinakamalalim na bagay na may kinalaman sa Diyos. Walang nakakaalam sa iniisip ng isang tao maliban sa kanyang sariling espiritu. Gayon din naman, walang nakakaalam sa mga iniisip ng Diyos maliban sa espiritu ng Diyos. Ang tinanggap natin ay hindi ang espiritu ng sanlibutan, kundi ang espiritu na mula sa Diyos. So, hindi ko na mabasa yun nasa baba kasi hindi na siya readable. So, ini-imply lang naman ng verse na to is what God has really given us is not our own spirit but the Spirit of God. Dahil kagaya nga nung sa tao, kung mas naiintindihan, pare ako, yung spirit ko, mas naiintindihan niya yung buong katauhan ko. So, gayon din yung spirit ng God, ng Lord. Mas naiintindihan ng Spirit of the Lord, si Lord, diba? And once ibigay niya ito sa atin, i-impart niya ito sa atin, diba? Mas may intindihan natin yung kalooban ng Lord para sa atin, diba? So, para mas mapalawak pa itong talakayan natin, is proceed tayo sa ating teaching. So, number 1, God imparted Himself to us. So, kaya nga nasabi dito sa verse, diba? What we have received is not the spirit of the world, but the Spirit who is from God. So, yung Spirit of God was given unto us, diba? To every one of us. Kaya parang in-impart na rin niya yung sarili niya sa atin kasi the Spirit of God is within us, is with us, diba? And gaya naman sabi ko kanina, mas madali natin maiintindihan ang kalooban ng Diyos patungkol sa buhay natin, or mas madali natin maiintindihan yung kalooban niya, yung loob niyang mangyari sa buhay natin. Kasi nga, Spirit of God yung ibinless ng Lord sa atin. Hindi lang siya basta-basta spirit of the world. So, Spirit of God. And number 2, we have the mind of Christ. So, kagaya ni Jesus Christ, kagaya ng nasabi ko kahapon sa devotion na parang pumunta ka sa isang place na alam mo yan, tahimik, walang makakapag-alis ng focus. Oh my God, hindi ko alam kung kahapon yun or ng isang araw, but same with Jesus Christ, or like Jesus Christ, we should have our intimate time with God every day, diba? So we should talk to God or talk with God about our innermost thoughts, kasi gaya na sabi sa amin sa church, excuse me, our families, our friends, classmates, kapag sila nasabihan natin ng mga inner thoughts natin or problema natin, they still have the possibility na i-judge tayo or mag-isipan tayo ng masama, di ba? But with the Lord, kahit anong sabihin natin sa Kanya, never na tayo i-judge, di ba?
So, kaya nasabi sa amin din sa church, siya lang yung kakampi natin. So, naaalala ko, kasi nga, di ba, kakalibing lang na lola ko ng Sunday. And, throughout the days na mula nung mamatay siya sa lapay niya, one time lang ako, parang one time ko lang, shinare sa social media na nawalan ako ng family, nawalan ako ng family member. So, may isa sa mga nag-message sa akin doon na parang huwag daw ako mga bahagin yan kasi si Lord lang kakampi ko. Ganyan, hindi ako mawala ng kakampi kasi si Lord lang yung kakampi ko. So, tumatak. So, ayun nga, tumatak talaga sa kanya message na yun. And yung message na yun is galing din sa kaibigan ko na ka-churchmate ko rin. So, ayun. So, we should talk with God with our innermost thoughts kasi ayun nga, hindi niya tayo i-judge, and that will also help na maging mas deeper pa yung connection natin with the Lord. So, and number 3, our deepest intimacy is with God. So, kaya nasabi ko kahapon, yung typical intimacy na alam natin is sa mga mag-partner, diba? But little did we know na dapat yung deepest intimacy natin is with God. May asawa ka man o wala, yung deepest intimacy mo is with God. Kasi, in that way, mas lalo kayong mag-grow mag-asawa, diba? Kapag pareho kayong intimate with the Lord and siya yung pinaprioritize nyo, siya yung center ng relationship nyo, mas mag-grow and mas magpo-prosper yung relationship nyo, especially sa mga mag-aasawa dyan. So, gaya nga nasabi rin ni Bishop, ang number 1 niya is si Lord, number 2 niya si Pastora, yung asawa niya, yung may bahay niya. So, dapat ganun din tayo. So, not everything is about you. Not everything is about the world that we live in. So, we should take things as it is intended for the Lord. So, dapat siya yung pinaprioritize natin, inuuna natin, and gina-glorify natin. So, in everything that we do, we should glorify the Lord, diba? So, ngayon naman is proceed tayo sa ating application. Excuse me. Number 1, understand the Bible through the illumination of the Spirit. Number 2, talk with God about your innermost thoughts. Number 3, pursue intimacy with God by being sensitive to the voice of the Spirit. So, for our discussion part right now, after watching this devotion, you should be able to identify the importance of being sensitive to the voice of the Spirit. So, ayun naman po for our devotion for today, and I hope na may natutunan tayo. So may God bless us.